Hello, hello, mga kabopols, kaway-kaway dyan. Mga kabopols, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga kababayan nating nasa iba't ibang panig ng mundo, sa mga magigiting nating mga OFW, sa mga magigiting nating mga kapulisan at kasundaluhan, binabati ko po kayo ng isang mapagpalang araw. Okay, bago po tayo dumako sa ating reaction ngayon, hinihingi ko po ulit sa inyo yung inyong like, subscribe, at pakihit yung notification bell para lagi po tayong updated sa aking susunod na video. At huwag pong kalimutan na pakishare yung ating video. Salamat! Okay, ang topic po natin ngayon ay ang Pogo. Ano nga ba yung Pogo? Diba? Yung Pogo po is abbreviation word po yan. So ang ibig sabihin po ng Pogo is Philippine Offshore Gaming Operator. So ang katumbas po yan sa atin is yung PAGCOR, yung Philippine Amusement and Gaming Corporation. So ito po yung PAGCOR natin dito sa Pilipinas, ito yung pasugalan sa Pilipinas na legal. So ganun ang katumbas ng Pogo. So ang Pogo, pasugalan din, yung may online na pasugalan, ganon. So, mga kababayan, mga kabopols, paano ba nag-start ang Pogo dito sa Pilipinas? So, backtrack lang sa atin. So, itong Pogo industry na to is nag-start nung panahon ni Pinoy. Pero simula nung panahon ni Pinoy, konting-konti, mga isa, dalawa, tatlo lang. So hindi gaano nag-prosper ang Pogo sa ating bansa. Pero noong pumasok ang Duterte administration, doon niya pinayagan ang Pogo na mag-prosper at mag-grow ng multiple times. So lahat ng Pogo pinapasok niya, sige pasok dito, pasok doon. Kaya nagkaroon tayo ng problema ngayon. Di ba? So ano ba yung mga ano ba yung mga sarit-saring problema na na-encounter natin ngayon? Nandyan yung external security threats natin. Nandyan yung mga Chinese spy, yung mga militia, yung napapabalita na may mga militaring pumasok dito, may mga nakukuhang uniform, baril, yan, yung mga sleeper cells, pati hacking. So na-threatened yung external security threat natin. Nandyan din yung national security threats natin. Kasi nandyan yung mga, kung papansin nyo sa mga balita, mayroong mga Chinese na naghari-harian kung ano-anong ginagawa, di ba? Tapos andyan din na nagiging drug den din yung Pogo na yan. Kaya sabi ko sa vlog natin ngayon, sa reaction natin dito, yung Pogo is papalitan natin ng pugad. Kasi sa halip na Pogo, naging pugad na, naging Philippine Offshore Gaming and Disaster na sa ating bayan. Okay? Kasi nandyan na rin yung human trafficking. Nandyan din yung kidnap for ransom. So nandyan din yung mga illegal entry na mga foreigner na pumapasok sa atin na walang dokumento pero nandyan sa loob ng Pogo. Nandyan din yung prostitution, yung mga sex slaves, tsaka yung naging prostitute sila. Kasi kahit na empleyado nila, ginagawa nilang prostitute dyan sa loob ng Pogo na yan. So lahat ng kabulastugan, lahat ng kriminal, lahat ng kriminalidad, lahat ng klaseng kriminal, name it, nandyan sa loob ng Pogo. Ganyan katindi yung problema natin sa bansang ito. Diba? Lahat. At sino ang may sala nito? Sino kaya? Di ba? Nag-prosper at naging parang kabuti ang Pogo na to nung panahon ni Rodrigo Roa Duterte. Siya yung nagpapasok yan. Okay, panoorin natin yung balita courtesy of UNTV. Tingnan natin kung ano yung latest na nahanap nila sa Pogo. Panoorin natin to, mga kabupols. We will be supporting in the matter of yung concern natin, which is national security, and with the uniforms that
yan. Inaalam na ng Armed Forces of the Philippines kung mga lehitimong uniforme ng People's Liberation RDAB at nakuha sa Lucky South 99 compound sa Porac, Pampanga. Ayon kay AFP spokesperson Colonel. O diba? So yan yung sinasabi nating external security threat na nanggagaling sa ibang bansa kasi may nakikita silang mga uniforms ng Chinese military. So ibig sabihin, malamang sa malamang may pinadala ang Chinese dito na mga military para mag-spy siguro para anytime pwede nilang bigyan ng command kung anong gagawin dito sa Pilipinas. So security threats talaga yan. Francel Margaret Padilla, nais muna nilang matiyak kung talagang pag-aari ito ng mga sundalo ng China bago maglabas ng reaksyon o pahayag tungkol dito. So we are trying to look at the veracity of the report, whether they're legit uniforms, and these are also very few in number, not to be part of the truth. So we do not want to unnecessarily cause panic to the general public. Para naman sa Philippine Navy, hindi pa nila ikinukonsiderang banta sa national security ang mga krimeng kinasasangkutan ng mga Pogo sa bansa. Ayon kay Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, inaalam pa nila kung may mas malalim na koneksyon ang mga Pogo sa mga hindi pangkaraniwang krimen. What's happening is there is a increase in the monitor and different incidents perpetrated by the presence of Chinese nationals. Without saying that these are risks to the national security, what we are seeing are violations of simple common crimes. Right now we are looking into deeper connections of the for other violations which may go beyond common crimes. Okay, itong video na to is courtesy sa PAOK at sa UNTV. Okay, so nakita nyo yung mga kabukol, so mayroon silang nakikitang mga uniform ng mga Chinese military, di ba? So nakakabahala po kasi alam naman natin na ang China ay may masamang balak at may masamang intensyon sa atin at sa ating mga teritoryo. So hindi natin magpagkakaila na paghinalaan natin tong mga to. Diba? So yan yung disaster na dinudulot ng Pogo na binigay sa atin ng pinapasok ng Duterte administration. Okay? So meron pang isang video na naman magre-react din tayo dito regarding din dun sa Pogo. Okay? At sino kaya to? Okay? Pakinggan natin. Kailangan magbigay ka ng appreciation. Diba? So, check natin yun. Kung gaano ka generous o gaano kalaki o paano ang tulong na ginawa din, malalaman natin yan. May isa pang ikinasurpresa ang PAOK, ang mga dokumentong nakita sa isa sa mga dormitoryo. Appointment papers ito ng isa umanong executive assistant sa Malacanang sa opisina ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Nako. Mr. Harry Roque, kaway-kaway naman dyan. Lagi kang nagsasalita kung ano-ano. Ngayon, time naman siguro namin para magsalita tungkol sa'yo. Ano itong napabalita na mayroon kang permado at dokumento na nakuha sa loob ng Pogo nung may raid? Ang lagi mong sinasabi, nagtatanong lang po ang taong bayan. Kami rin po, ngayon, nagtatanong sa'yo, nagtatanong ang taong bayan. Ano itong dokumento na nakuha sa loob ng Pogo compound? Bilang isang Pilipino na totoong Pilipino, mamamayang Pilipino, na concern sa ating bansa, nagtatanong lang din po ako sa inyo. Hindi lang po kayo ang may karapatang magtanong. Kami rin po may karapatang magtanong sa inyo. Kasi isa kami sa mamamayang Pilipino. Okay? So pakipaliwanag nga din po, naghanap din po kami ng paliwanag tungkol sa iyo. Hintayin po namin yung paliwanag mo, Mr. Roque. Kung lagi mo sinasabi na nangangailangan ka ng paliwanag, mga
mga mamamayang Pilipino naghahanap ng paliwanag, kami rin nagpahanap ng paliwanag sa'yo. May petsa itong January 4, 2021. Meron ding affidavit of support na pirmado umano ni Roque nung wala na siya sa gobyerno. Nakasa dito, nasasagutin niya ang gastos ng dati niyang executive assistant. Aba, mayaman, sasagot ng gastos ha. Ipaliwanag mo to, Attorney Roque ha, paliwanag mo. Naghanap kami ng paliwanag. Ngayon, kami ang maghanap ng paliwanag sa'yo. Paliwanag, please. Paki-explain, please. Sige naman, hindi namin maintindihan eh. Okay? Pakipaliwanag to, Attorney Roque. Biyahe nila sa Europe, Oktubre nung nakarang taon. Yun nga yung nakakapagtaka. Bakit nandito yung mga Oh, pati sila nagtataka. Ang mga mamamayang Pilipino nagtataka din. Hinihingi namin yung paliwanag mo, please. documents na Sabi ni Roque, abogado siya na nagpapaupang kumpanya sa isang court case pero wala raw siya kinalaman sa Pogo operation. Huwag daw haluan ng kulay ang nakuhang appointment papers ng kanyang tauhan. Hindi, wala naman kaming hinahalong kulay kung wala lang natagpuan eh. Kaso meron eh. Diba? Kung natagpuan yan ang perma ni Presidente, may kulay ba? Wala. Diba? Pag kayo ang nasukol o nakita ng ebidensya, wag sasabihin nyo, wag bigyan ng kulay. Pero pag administrasyon, lahat sa inyo may kulay. Diba? Pag kayo, hindi pwede. Pag sila, pwede. Diba? Ang galing ng diskarte nyo no? Pag kayo, hindi pwede, wag gawing kulay. Wag naman ganyan, gano'n. Pero pag administrasyon, pwede, sige. Banat dito, banat doon. Pag kayo, wag bigyang kulay. Ayos! Kung siya pa ay nasa Malacanang. Matagal ko na pong empleyado yan, no? Apo. Pero matagal na pong hindi siya nagtatrabaho sa akin. O, kailan pa kaya? Nung nahuli siya, tapos hindi mo na siya empleyado? Kami ay nagtatanong lang po. Katulad mo dati na tanong ng tanong. Diba? Ito ang totoong bayan, totoong taong bayan. Kami yung nagre-represent ng taong bayan. Kami yun. Kaya kami yung nagtatanong. Hindi yung sinasabi mo na nagtatanong yung taong bayan, pero hindi kami kasama doon. Ngayon, ito yung totoong taong bayan na nagtatanong sa'yo. Kaya sumagot ka rin. Tingin ko po, kasi nag-aaral sa Samuel Jan Takatlag, no? Baka nakitira po siguro dyan. Ayos ha. Pwede palang makitira sa Pogo. Pwede humingi ng rekomendasyon din, Sir Harry Roque. Baka pag may recommendation mo pwedeng tumira dyan. Nagtatanong lang din po, baka makalibre. Kasi ngayon lang ako nakakita na may opisina na pwedeng makitira yung nag-aaral. Diba? Nag-aaral ka, tapos ang dormitory mo ay Pogo. Pogo hub ang dormitory mo. Ano yun? Diba? Saan ka nakakita ng ganun? Diyan lang sa na yan. Nag-aaral, tapos nakikitira sa Pogo hub. Ayos na ayos ah. Sa isa pang gusali, nakuha ang mga latigo na pinaniniwala ang ginagamit sa pag-torture sa mga empleyado ng Pogo Hub. Meron din natagpo ang mga gamit na pang text blast o pagpapadala ng maramihang message ng mga scammer. Kinolekta rin ang mga papeles para matukoy ang mga sangkot sa Pogo Hub at kanilang mga koneksyon. Sa isang pahayag, umapila ang Chinese Embassy sa gobyerno ng Pilipinas na iba na ang Pogo. Wala ang ilang basihan ang mga
Ngayon umaapila yung Chinese embassy kasi nung may nakikita ng mga military na gamit, yung military uniform, saka sasabihin nung Chinese na iban na ngayon, pero nung hindi ibaban, tahimik dahil unti-unti na silang nabubuking. 'Di ba? Unti-unti na lang nabubuking na meron silang ginagawang espiya dito. 'Di ba? Ayos, 'di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, ang Duterte administration, kaya niya tinanggap yan kasi siguro wala siyang makuhang investor nung time ng kanyang administration kasi lagi siyang mura ng mura, lahat ng ibang bansa minumura niya siguro, di ba? Tapos ang hindi lang niya mamura is yung Chinese at saka yung Russia. So doon lang siya kumukuha ng investor. Ngayon, siguro ang sabi ng Chinese, sige, meron kaming pogo dito, ilipat natin doon. At tuwang-tuwa naman yung Duterte administration. Kasi akin na. Yung pala, malaking problema pala yung pogo na yan. Hindi man lang sila nag-research na yun pala, lahat ng iba't ibang bansa is sinusuka yan kasi alam nila na ang daming problema. Pero ang Duterte administration, okay, sige, tuwang-tuwa kasi may investor na pogo. May pagkakakitaan yung gobyerno natin. Yung pala, disaster ang kakalabasan. Kasi ang Vietnam, sinuka ang pogo. Ang Indonesia, sinuka ang pogo. Malaysia, sinuka ang pogo. Thailand, sinuka ang pogo. Cambodia, sinuka ang pogo. Taiwan, sinuka ang pogo. At even yung China, sinuka, binan lahat ng pogo. Tapos ang Pilipinas, akin na. Lahat ng basura, kinuha ni Duterte. Diba? Ganyan ang legacy ng Duterte administration. Bahala na. Basta may pera, bahala kayong mga Pilipino, basta ako kikita. Yan. Diba? Yan yung pinagyayabang nila. Nagtatanong lang po, tama po ba ang naging desisyon ng previous administration na kunin yung basura ng mga iba't ibang bansa? Binand ang pogo sa Vietnam, Indonesia, Malaysia, Thailand, Cambodia, Taiwan, including China. Tapos ang Pilipinas, akin na yung pogo nyo. Sige, kung ayaw nyo, dito nyo, akin yan. Diba? Ganon ang nangyari sa ating bansang Pilipinas. Kaya ngayon, nagkakagulo. Diba? Ang daming problema. Andyan yung external security threat, national security threat, naging drug den. Kaya nga nagsabi ko sa inyo, pugad hindi na pogo pugad. Andyan yung human trafficking, andyan yung prostitution. So lahat ng klaseng kriminalidad, name it, nandyan sa loob ng pogo. Diba? Wala na kayong ibang hanapin pa. Kung lahat ng klaseng kriminal gusto nyong hanapin, pasok kayo sa pogo, nandyan. Diba? So ngayon, sino ang may sala? Ang tanong ko ngayon, kayo na po ang humusga. Sino ba ang may sala kung bakit nakapasok ang kabi-kabilang pogo dito sa ating Pilipinas? Kayo po ang humusga. Sinasabi ko lang po. Okay, mulit-muli, dito na po magtatapos ang ating reaksyon sa mga aking mga subscribers. Bago ko tapusin ito, so gusto ko po sanang batiin yung mga nag-subscribe sa akin. Binabati ko po at sinashoutout ko si Ma'am May De Vera. So Ma'am May, shoutout po sa inyo. Kaya at masking Digma 842, shoutout sa iyo. Kay Ma'am Cory, shoutout sa iyo. Kay Ma'am Jackie Garcia, shoutout sa iyo. Kay My Growing TV Channel, shoutout sa iyo. Kay Ma'am Elena Ilarde, shoutout sa iyo. So, wag po sana kayong magsawa sa aking channel. So, mulit-muli, paki-like, paki-share,
paki-hit yung notification bell at paki-share na lang po. So maraming salamat po. God bless at ingat po kayo palagi. Salamat.